Hello everyone! Welcome back muli dito sa ating YouTube channel. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay at para naman sa mga subscribers natin na nasa iba yung dagat, nasa abroad. Napakalaking sakripisyo ang ginawa upang may mabago ang kanilang buhay at buhay ng kanilang pamilya. Dasal ko po lagi ang inyong kaligtasan. Dasal ko po ang inyong tagumpay. Ngayon dadako naman tayo sa monthly forecast. Ibig sabihin, aalamin natin ang bawat buwan ng 2026. Right mga monkey, the first lunar month of January magiging okay. It will be a lucky start for the people with the zodiac sign na monkey, lalong-lalo na sa aspeto ng pera. There is a possibility na may pagwawaldas o may tagas yung bulsa mo. Financial leaking ika nga. Kaya pag-ingatan, huwag magpapaloko at huwag bibili ng mga bagay na hindi naman mahalaga. In as much as possible, dress modestly. Kasi magiging target ka ng mga manloloko at magnanakaw. Huwag masyadong overdressed na talagang parang nagmumukha kang napakayaman para maiwasanin mo yung mga panloloko at manloloko sa inyo. Diba? Walang manloloko kung walang magpapaloko. And to avoid, you keep sa bulsa mo o sa bag mo o sa wallet mo ng cash na kasya lang for that day. Itago mo sa bangko yung iba o itago mo sa safe place sa bahay. At yung mga mahalagang gamit at mga alahas at pera o gadget na mga mamahalin, secure it at home. And huwag aalis ng tahanan na hindi sinisigurado na nakasarado o nakalak ang mga ito. O mas maganda na may maiiwan kayong nagbabantay. Investment is not advised on January. Kung pipilitin mo na mag-invest ka, magiging prone ka sa risk o pagkalugi. Sa karera naman, hindi ganon ka-pleasing ang January sa aspeto ng karera. Although you have lots of ideas, pero hindi pa ito yung tamang panahon na ipakita mo yung mga ideas na meron ka. There will be few opportunities na i-offer sa inyo, maging pisikan ka. Piliin mo lang alin doon yung kaya mong tapusin. And manage sa simula ng taon, di ba? Have a better career plan. Pagplanuhan kung anong direksyon ng karera, propesyon o hanap buhay ang gusto mong ma-improve ngayong 2026. Luckily, sa aspeto ng pag-ibig at relasyon will be okay on January. You are going to enjoy time with your family and loved ones during short trip, and you can also facilitate your family outing, or di naman kaya just relax at home. Magkaroon ng mga activities, magluto para sa kanila, o even a movie time for them sa loob ng inyong tahanan will be very much fine. O di naman kaya maligo kayo sa dagat kasama ang buong pamilya. Ang mahalaga lang, mabigyan mo sila ng oras bago ka bumalik sa trabaho habang vacation pa on January, bago ka bumalik sa trabaho at mabisi muli. February, sa pagpasok ng February, your fortune will improve a lot. Ayon sa feng shui, ang mga negosyante can operate your business very well. There will be opportunities na darating at kakatok sa inyong mga pintuan. Sa mga nagtatrabaho sa creative industry, asahan ninyo that you are going to receive a breakthrough, a blessing. Kinakailangan po makipag-cooperate kayo sa mga kasamahan ninyo sa trabaho if you wanted to be rewarded. In terms of investment, small scale investment ang maganda at nababagay sa inyo. Okay? Hindi dapat yung malakihan agad. Your health condition need a special attention sa month of February, particularly of your digestive system. This could be dahil sa sunod-sunod na mga parties and kainan from December down to January. Yung mga single na monkey naman ay pinapayuhan na mag-ingat sa pakikipag-date sa mga crush nila na pabigla-bigla ha, kasi it could be a wrong decision. For people naman na mga may kasal na o settled na may kapareha na, you need to invest on timely communication para maiwasan ang hindi pagkakaintindihan. Paminsan-minsan, i-update si Mr. o i-update si Mrs. sa mga whatabouts and whereabouts mo sa araw na yan.
magti-text o magchat-chat ka o magvi-video call ka, ito ang ginagawa mo, ito ang pinagkakabisihan mo at this time, kung kumustahin mo siya, kumain na ba, and this will ignite the love and care na mararamdaman naman niya at hindi niya iisipin ang kung anumang hindi pagkakasunduan ninyo. With March, okay, this will be a downturn of your kapalaran. People of monkeys year will feel a little bit anxious. Yung mga estudyante natin na mga monkey, medyo bababa ng bahagya ang inyong grado. Medyo distracted kayo sa March. While yung mga empleyado naman ng mga monkey, mahihirapan kayo on the month of March para ma-promote. In fact, mahihirapan kayo sa mga task na ibibigay sa inyo. You could ask for help from the people around you. For the student o mga estudyanteng monkey, you can ask for your teacher's help. Or sa mga mahal ninyo sa buhay. While yung mga empleyado o negosyante ng mga monkey, you can ask help from mga kasama ninyo sa trabaho, kaibigan ninyo sa negosyo o supplier ninyo. Your physical condition naman sa aspeto ng kalusugan will be affected by the negative emotion na namumuo sa paligid. Kinakailangan mong maging kalmado, maging relax para malagpasan ang mga ito. Dito na ang tamang panahon to relax, to go out, to enjoy the sun, to go to the park, or to go to the beach. Okay? There is a possibility or a probability na ang lumamong sakit sa matagal ng panahon ay posibleng magparamdam muli on the month of March. Once maging ang comfortable na sa katawan mo, ang nararamdaman mo, pumunta agad ng hospital. Sa aspeto naman ng pera at kayamanan, moderate lang. Walang pag-angat, walang surprise na mga blessing. Ika nga, so-so, nasa kalagitnaan lang. That's why, iwasan ang tinatawag natin impulsive consumption. Yung bili ng bili kahit meron pa. Yung bili ng bili kahit hindi naman kailangan. Iwasan natin yan on the month of March. Ang month of April naman will be a month for adjustment. Adjustment on your physical condition, adjustment on your mental condition. But take note, don't do excessively. Huwag sosobra. Iwasan ang sosobra. Sosobra kayo ng kain, makakasama ito on the month of April. Sobra yung energy mo sa trabaho, mamimisinterpret ka, o di naman kaya madidrain kapag katapos. Find time to rest, okay? Ang buwan ng Abril naman, sa aspeto ng karera, ay may pag-angat. Magkakaroon ka ng mga suporta at tulong galing sa mga kasamahan mo sa trabaho. In fact, may mga pagkilala, recognition ang ibibigay sa iyo galing sa iyong mga boss. Financial issues o mga aspeto sa pera o pagkakagastusan ay mariresolba sa month of April. However, things would be different in terms of love and relationship. Ang ibang mga monkey will be constantly bothered by their ex-boyfriend or girlfriend. Kahit meron ng mga bagong nanliligaw sa inyo, gagambalahin muli kayo ng mga ex ninyo. Try to keep your calm and think twice before making choices. Maging kalmado, huwag aawayin. Pag-isipan mo muna kung re-replyan mo ang tao na nagpaparamdam muli. Sa chat ba yan o sa text ba yan? Bago ka mag-reply, pag-isipan niyo rin muna kung ano ang sasabihin mo base sa kanyang mensahe. Kasi kung nagsimula siya ng word na kumusta, hindi mo alam, hindi pala pagpaparamdam yon para sa pagbabalikan. Pagpaparamdam pala yon para mangutang. So, better be careful po kayo dyan. Sa Mayo naman, May would be a good time para sa mga monkey na negosyante to expand your business or to improve studying sa mga nag-aaral dyan according to your lucks ngayong 2026, according sa iyong kapalaran ngayong 2026. Ang mga monkey na estudyante could take an advantage of May to acquire more knowledge
o to get higher grades. People who are working naman ay pinapayuhan to improve your professional skills continuously, your communication skills at ang pakikitungo mo sa mga kasamahan mo sa trabaho. The success rate of mga negosyanteng monkey naman would be greatly improved sa buwan ng Mayo. Surprisingly, physical and mental status mo, mga monkey, will be best ngayong buwan ng Mayo 2026. No matter for the elders and the children, magiging okay rin naman. Some na may mga nararamdaman, mga nakaraang karamdaman, will be treated quickly at magiging maayos naman. Sa aspeto ng pera o kayamanan, this will be a peak. Nasa rurok ang pag-iibigan. Yung mga single will likely to meet their true love on social gatherings, birthday, wedding, o mga conventions or seminars na pupuntahan ninyo. And when opportunities appear, wag nang maghintay. Dapat maging proactive ka. June, magiging pressure po kayo. Ito yung magiging focal point ng iyong karera para sana ay umangat. Walang masyadong swerte na nasa paligid ngayon sa buwan na ito. So, you need to act by your own para malagpasan ang mga problema o pagsubok na harapin mo sa month of June. And avoid ka na mapapansin na ang mga kapalpakan mo ng iyo dahil sa mga task na ibibigay ng boss mo, you make sure na hindi mapapansin ng boss mo yung mga kapalpakan. If hindi mo kayang maresolbahin ang mga problemang ito all alone, don't put on a brave front. Huwag na mag-take risk, okay? But rather, just help from experienced people sa labas ng kumpanya o sa ibang negosyo o mga brilliant people, mga experienced people in a timely manner. Maybe katrabaho, maybe kaibigan, or even your family. It is also challenging sa buwan ng June ang aspeto ng pera. Walang masyadong papasok na pera o kayamanan at walang masyadong kakatok na mga blessing o opportunities. So, be careful sa mga kontrata na pinasok ninyo sa mga nakaraang buwan because there might be some dispute. You need to make sure na may backup ka sa mga dokumento na kinakailangan. Dahil kung wala kang backup sa mga dokumentong pinirmahan mo o pinasok mo, nako, malaking problema ito. And besides, you need also to control your expenses sa buwan ng June kasi hindi nga maganda ang estado ng pera o kayamanan dito. If making investment is really being asked from you, ang papasukin mong investment yung low risk lang at make sure lang na hindi malakihan ang investment na igugugol o ipapalabas mo from your bulsa. July naman po tayo. Yan. Welcome sa July. It will be a best news for you because you are going to have the chance na ma-promote ka. Yung pinaka-inaasam-asam mo na buwan at oras at panahon ay mangyayari on the month of July. Ang posisyon o ang pag-promotion na hintay-hintay mo, pinaka-asam-asam mo ay mangyayari na probably on the month of July. Ibig sabihin, pag ma-promote tayo, di ba, you are going to receive a higher salary, a better benefits. All these benefits are galing sa excellent performance mo sa mga nakaraang buwan. Halimbawa, some na mga monkey natin would make great profit. Okay? Magiging malaki ang kita sa kanilang kumpanya. And some may lead. Aasahan kayo, bibigyan kayo ng promotion dahil magdadala kayo ng grupo ng mga tao para sa isang proyekto, a special project. Maliban sa mga negosyo na mapagkukunan ninyo ng blessing on the month of July, there will also be mga side hustles or part-time opportunities ang kakatok sa inyo na magbibigay ng karagdagang kita or income. Kung ang industriya mo ay nasa energy sector, okay, na gusto mong pasukin, this is the right time to invest. While the family atmosphere naman and your health condition will also be okay and pleasant sa month of July. So, wala kayong dapat ipangamba.
it is the right time to go for a vacation or to treat yourself, and that would be on the month of July. So 2026 prediction for the month of Monkey naman ay magiging maganda. Ito'y magtutuloy-tuloy. From the month of July, tatawid ito on August. You are going to make more progress sa aspeto ng karera, particularly sa sales and marketing. For those na nasa management, yung kayo ang nagdadala ng tao, you are the leader, you are the boss. Focus kayo dapat in building your team and make effort to decrease your staff turnover. What I'm pointing out, dapat maiwasan yung may magre-resign, okay? While the love and relationship naman will be good or maganda sa buwan ng August. People in love can expect proposal or even a wedding na mangyayari. Ang single people naman, ay makakatagpo ng mga like-minded people, mga soulmate ika nga. Some monkey na mga babae ay pwedeng ipagpatuloy ang nasimulang ligawan at dalhin ang kanilang pag-iibigan into the next level. September naman po tayo, financial outlook o yung aspeto ng pera o kayamanan ay favorable on the month of September. Mag-aangat ang daloy ng pera na papasok sa inyo. Posibleng mag-triple, ika nga. Maraming blessing o swerte na hindi na inaasahan na darating on the month of September. Magkakaroon din ng mga opportunity for you to invest. Mga project related to AI, biotechnology, ito ang mga investment na pwede nyong pasukin na mayroong high return of investment. While mga empleyadong monkey, you are also to expect a promotion for this month kung ikaw ay naging magaling sa mga nakaraang buwan. However, the fortune or ang aspeto ng pag-ibig at relasyon, medyo nakakabahala on September. Kasi mahihirapan kang balansehin ang buhay pamilya. Hindi maganda ang atmosphere sa inyong tahanan. May mga namumuong hindi pagkakasunduan. Minor differences, especially regarding sa pagpapaaral ng inyong mga anak. Maybe you can adapt a new communication strategy. Tulad ng makikinig ka muna bago ka magre-react o hahanap ka muna ng advice bago ka magre-react. Tulad ng kung sinumbat sa iyo o nagdadaldal yung kapareha mo tungkol sa pinoproblema niya, makinig ka. And after niyan, be polite, tanungin mo. So anong magiging solusyon natin dito? Ganon. So that hindi magiging malalim ang problema. In terms of health, you are going to have a peaceful mind, especially on your physical health, kasi hindi masyadong ganon kaapektado ang inyong kalusugan on the month of September. October, you are going to live a peaceful life naman so far. Magiging steady ang iyong buhay karera, buhay propesyon o buhay negosyante. You are going to stay competitive kung anumang negosyo mayroon kayo. All you need to do is keep on learning. And those who are preparing exams na mga estudyante na monkey will be lucky enough na makakapasa kayo at makakatanggap kayo ng magandang marka or grade. Students will enjoy victory, tagumpay, yung mga estudyante na sasali sa mga kompetisyon, or even bibigyan kayo ng mga profesor o ng mga guro ninyo ng mga bonus grade. You are going to find your own learning method, pamamaraan kung saan ka magaling na nakaka-grasp ng maraming information, kung saan ka hiyang na talagang natututo ka. Deep talk ang kinakailangan bilang buhay mag-asawa para masolusyonan yung mga problema sa nakaraan. Yung mga hindi na-resolba na mga problema. Kasi on October, there will be potential conflict bilang buhay mag-asawa. Deep talk ang solusyon dyan. For those who are meeting with their crush, establishing a new relationship, ganon kadali, ganon kabilis, ay hindi ganon kaganda rin ang resulta. Kaya kinakailangan huwag madaliin ang mga bagay-bagay. Mas maganda kilalanin ang isa't isa.
November. So far, it will be unlucky. Hindi maswerte ang November para sa ating mga kaibigan monkey, lalong-lalo na sa aspeto ng karera. Konti lang yung mga opportunities na ipapakita sa inyo ng inyong kapalaran. At the same time, kinakailangan mong matutong makisama sa mga tao sa iyong paligid sa loob ng kumpanya o sa mga kasosyo sa negosyo o sa mga empleyado mo. Because, yun, hindi ganun kaganda ang magiging relasyon mo sa mga tao sa paligid mo. Besides, be careful also during negotiation to avoid fraud o panloloko, lalong-lalo na sa mga kontrata. Some would go out for business, tulad ng vacation, or you are going to visit a family na nasa malayo. This is your opportunity to make new friends. For those na mga single naman, this will also be an opportunity to find bagong magpapatibok ng inyong puso. December, pagtatapos ng taong 2026, ang iyong karera ay aangat to a high level. Ibig sabihin, magiging maganda ang pagtatapos sa aspeto ng karera, hanap buhay o propesyon ng mga monkey sa 2026. Everything will develop as planned. Even if they are not prompted to higher position at work, they will be recognized. May mga paggantimpala at pagkilala galing sa iyong mga superior or manager. Some may be awarded with Excellent Employee of the Year or job promotion. Good news in terms of relationship. May mga pag-welcome naman sa mga matagal na mag-asawa at hinihintay ang magkaanak. May mga good news sa pag-welcome ng mga bagong baby o bagong miyembro ng inyong pamilya. Itong buwan ng December naman will be a good month para sa mga single para simulan muli ang inyong kilig sa pag-ibig. Itong buwan ng December, ang hindi lang maganda is yung aspeto ng pera o kayamanan. It could be magiging marami ang paglalabas natin ng pera dahil sa mga bibigyan natin ng Christmas gift. But you need to cut unnecessary spending. Dapat months before darating ang December, pag-ipunan na kung mamimigay ka ng regalo sa mga kamag-anak o mga inaanak mo. And of course, sharing your blessing is not bad. It will always give a positive result naman sa iyo. Sa darating na graduation next year, pupuntahan natin yung mga bata sa mga bayan na nilindol o binaha o binagyo. Nandyan po yung RCBC Peso account natin, yung BPI Peso account natin, at ang GCash account natin. Screenshot nyo na lang po o ilista nyo na lang ang nakikita nyo dyan sa screen. If you can pause the live mamaya-maya ng konti once it is saved para you can catch up the details.